ibang dahilan ng mga tao kung bakit sila nagsisimba. At ang pinaka-common na sagot na nga dyan ay dahil gusto nila makarinig ng salita ng Diyos, o in short, good news. Sa simbahan mo makikita ang iba't ibang uri ng tao. Andiyan ang mga chismakers, ang mga crime diva, ang mga more on sa why sa mga ingay na people dahil napakaingay ng mga bata at ang mga taong panata na ang magsimbang tulog. Commonly after ng mass, ang mga bata ay nag-uunahang pumila para makabless kay Father at nag-uunahang ding makasalaw ng holy water ni Father sa kalabas ng simbahan. Nung mga bata pa ako, bonggang-bongga ang simba sa amin dahil paminsan ang mga pare ay nagbibigay ng pera. So ang mga bata ay more on pila. More din sa tulakan. Dahil nag-uunahan sila sa perang ibigay ni Father. Ang mga nanay, more dalala ka ng mga anak. Ang mga isang dosenang anak, dinadala lahat. At pabalik-balik ang mga bata. Pero hindi naman palaging pera. Paminsan mga pagkain. Hindi ko lang alam kung may ganyan pa. Napaisip na siguro ang mga pare, ay lugi to. Tuwing may simba sa amin, ang mga bata ay nag-uunahan sa upuan. More reserve ang mga bata. Pag nagtanong ka sa isang bakanting upuan, hello, pinakaupo na dito? Meron na po, naka-reserve po to. Ay, naka-reserve? Celebrity! Pero ang mga batang ito ay nagpunta lang naman doon para pag-usapan ang love life at magdaldalan. Istorbo. Talaga nag-effort pa talaga silang gumising ng maaga para lang makipagdaldalan sa kanilang katabi. Pakagandang gawain. Istorbo. Paminsan nga akala ko playground na ang simbahan. Hala ang mga bata nagkatakbuhan. Sige, takbo. Win na win ang mga bata. Kumanda ka sa bahay. At dahil siya na-inspired ako sa aking obserbahan tuwing may misa, gumawa ako ng 8 dahilan kung bakit nagsisimba ang mga Pinoy. Number 1. Pumupunta lang sa simbahan para masabing nagsimba. Ni mismong pagtayo at pag-upo hindi alam at kukuha lang ng tiyempo sa mga nasa harapan kung tatayo na at upo. Pag tumayo na sa unahan, tatayo na rin sila. Pag umupo na sa unahan, upo na rin. Tayo, upo. Pangalawa, pumupunta lang sa simbahan upang humiling at wala nang ibang rason kundi humiling lang ng humiling. Sige, hiling. Pangatlo, pumunta lang sa simbahan para magkabongga. Yung iba naman, pabongga ng damit para pupunta ng party. Pilipin pa sumik ng pepte. Yung iba naman kung makasando, parang nasa kanto lang. Siga lang po yan, siga lang po. Pangapat, pumunta lang sa simbahan dahil required sa pamilya o required sa eskwelahan. In short, napilitan lang sila. Ang di umatay, walang attendance. Ang tagal naman. 5. Panglima, pumunta lang sa simbahan para maghanap ng gwapo at cute. Connected na naman ito sa love. Mga walang panutpras. 6. Pang-anim, pumunta lang sa simbahan para magbonggang-bonggang ingay. Daldalan dito, daldalan doon. Daldalan sa lahat-lahat na. Yung tipong gulat na gulat sa pangyayari pag tumayo ang mga tao. Daldalan sa lahat-lahat na. 7. Pang-pito, at kung merong taga-ingay, merong ding taga-saway. Yung tipong hindi makakamisa pag hindi nakasaway ng mga batang naiingay. Mahimik kayo. Boom! Sa papaanong paraan mo mapapatahimik ang mga tao nag-iingay lang sa misa? A. Mahinahon na pagsaway. Girl! Abi! Uy, te, ano yung chika ngayon? Uy, alam mo ba? Si Bernard nakabuntis. Oh my God talaga, te. Wala ko chika yan, ma'am. Wala ko chika talaga. Excuse me, nag-start yung misa. Pwede tumahimik tayo? Who's that girl? B. Daanin at sign language. At ang pinakahuli, letrang C, daanin sa sindak. Lakihan ng mga mata at sawayin. Tahimik! Hindi kayo matasenas ha? Nagsimba pa kayo mga lin, pero take note, ang style na ito ay nakaka-high blood. Dahil pag the more mo silang sinaway, the more sila mag-iingay. Pag the more mo silang titignan, the more ka din nila titignan. Mga abnormal. Ay naku, tibonggang-bongga talaga, tibonggang-bongga talaga. Anyari? Biyerna. Magtititigan kayo. At ang pinakauli, ang number 8. Siyempre, hindi mawawala ang mga taong pupunta sa simbahan para mataimtim na magdasal. At ang mga taong kabataan ito ay nagdemonyuhan, napakadaldalan. Sila ay mga taong nagdadasal, mataimtim na nakikinig sa pari, at nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang kanilang natanggap. Sana gayahin na ng iba. Nagsalita. Ito yung mga taong kahit mainit, umaambon, masiksikan, walang puan, ay go pa din sa pagsisimba at nakikinig at pagdadasal sa pagkanta at go pa rin sa misa talaga. Go! Ang may papayo ko lang sa mga taong nagsimba lang para sa kanilang pansariling makadahilanan, sana naman next time, huwag na kayo magsamba. Masabuti pang balutin nyo ang katawan ninyo ng kumot at matulog na lang kayo sa inyong higaan. Less effort, more bonggang-bonggang tulog test. Huwag nyo lang lokohin ang mga sarili ninyo. Lagi mong tandaan na magandang gawain ang pagbibigay ng respeto sa bawat isa. Kung gusto mong makatanggap ng respeto, mauna ka munang bibigay nito. Hindi yung puro ka lang tanggap. Pero sana naman, huwag natin gawing conference room ang simbahan. Lagi natin tandaan na ang lugar na ito ay banal. So dapat tayo ang matutong malamit ng tama, magsalita
ng tama, at syempre, gumalaw ng tama. Tigilan na ang daldalan, te. Tigilan na ang pag-watching, te. Tigilan na yung lahat na yan. Nagsalita. Asakpan ako. Kayo, ano pang naobserbahan ninyo pag may misa? Comment below. At ang LC Fan of the Week natin sa special episode na ito ay si Risa Advincola. Bye-bye! Chika talaga.